Buna lang natin ng basang-basahan. Hindi na lanta. No problem. Mainit, no problem. Kung makaharvest tayo sa direct seeding, meron din tayong transplanting sa likod. Ganon katindi yung pechay. And then highly demanded talaga siya mga ka-agri. Hello, good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-agri, mga ka-farmers. For today's vlog mga ka-agri, i-update ko kayo. Ipapakita natin yung direct seeding na pechay natin na transplant sa isang area. Naka-separate vlog yun mga ka-agri. So, ipapakita ko sa inyo yung sample ng ating mga ito yung pang transplant natin mga ka-agri, mga ka-farmers. So, ito yun. Ito yung sobra. Ayun o. Kaya nilagyan lang natin ng basang-basahan dito mga ka-agri para ma-moist yung temperature at hindi siya malanta mga ka-agri. Ito nasa na to, mga 2 days na siya mga ka-agri, pero ready for planting para siya mga ka-agri. Pwede pa siyang itanim natin kung saang area yung pwede natin itanim mga ka-agri. Pero mamaya-maya lang istatanim din natin to. Sayang din naman kasi mga ka-agri, hindi tag-ulan. So pwede pa rin siya nating itanim sa ating punlang pechay, sa ating taniman pechay. So lagay lang natin ng basahan dito. So ito mga nasa 3 days na siguro to, pero okay pa rin siya mga ka-agri, no? So ang sekreto lang dito, hack lang dito mga ka-agri, ito yung basang-basahan. Kinakailangan natin lagyan ng basahan para hindi yung ugat talaga na kahit wala siyang lupa, pwede siya itanim kahit mga 1 week siguro, hindi pa to masisira mga ka-agri. Ito yung proven and tested. Ito na yung ginagawa natin. So yun, yung ugat gumagalaw na, kaya maganda rin. So itatanim din natin to. Tabunan lang natin ng basang-basahan. Ayun na. Hindi na lanta. No problem. Mainit, no problem. So ito yung sobra ng punlang pechay natin doon. So yun, mga punlang doon natin kinuha yun sa may direct seeding natin na pechay. So ngayon mga ka-agri, mga ka-farmers, is pupuntahan natin yung ating mga transplant na tanim pechay. Gumamit tayo ng drip irrigation. Gumamit din tayo ng sayang din naman kasi yung mga punlang pechay pag hindi natin maitanim through transplanting. So yun. So ito na siya mga ka-agri, mga farmers, nasa 75 to 65 yung haba ng plat. So ganito kalaki yung nagamit natin na space sa mga pechay, sa mga tawag nun, sa mga kumpul-kumpul na pechay. So meron tayong direct seeding, meron tayong transplanting. So gumamit tayo ng drip tape para mapadali yung pagdidilig. Hindi pa tayo nakapag-apply ng foliar dito, pero so far napakaganda na yung resulta ng ating tanim na pechay. 3 days pa to mga ka-agri, malalaki na itong tinanim natin, walang problema. So ngayon is mag-a-apply tayo ng biofungicide. Mamaya-maya lang, tingnan natin kung So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pitong plat na tinanim through transplanting method. So makaharvest tayo sa direct seeding, meron din tayong transplanting sa likod. Ganon katindi yung pechay. And then highly demanded talaga siya mga ka-agri sa market yung pechay. Kaso lang is kinakailangan talaga ng maraming supply na tubig. Kasi pag in-small mo lang to, tinipid mo siya sa tubig, pangit din yung resulta ng pechay natin mga ka-agri.
Ito na mga ka-agri, mga farmers, yung tanim pechay through transplanting mga ka-agri. Meron tayong direct seeding dun sa unang vlog natin. So ito yung mga kumpul-kumpul, kumbaga exist na pechay sa ating direct seeding pechay mga ka-agri. So mas malaki pa yung espasyo na natanim natin sa ating direct seeding. Pero maganda rin yung direct seeding method kung marami po kayong mga supply ng tubig. Dito ngayon is ginamit natin drip tape hose. Gumamit tayo ng drip irrigation. Ayun o. Doon yung main pipe. Pero yung tatlong plot na yun mga ka-agri is late siya pagtanim natin. Pero hindi na tayo gumamit ng drip irrigation. So, mano-mano sa pagdidilig, pero tatlong plat lang naman din yun, kayang-kaya rin yun mga ka-agri, mga ka-farmers. So, sana naman, pagpalain tayo sa pagtatanim ng pechay, and then i-update ko kayo kung kailan tayo mag-harvest dito. Siguro, I think, hindi pa tayo nakapaglagay ng fertilizer sa pechay na to. I think mga 3 to 2 weeks, pwede na siya ma-harvest. Pero hindi to magsasabay-sabay mga ka-agri, mayroong maliliit, mayroong malalaki, pero at least, 2 to 3 weeks, pwede na siya harvest. Yun yung prediction ko dito kung paano i-harvest. Siguro, I think mga 1k below kilogram. Lagay na lang natin 700 kilogram. Ito 800 kilogram yung ma-harvest natin dito. So, ganun katindi yung pechay mga ka-agri, mga ka-farmers. Kaya game changer talaga yung pechay para sa akin dahil dito is highly demanded. So yun mga ka-agri, mga ka-farmers, napaka halaga sa atin yung experimental na pechay na ginawa natin ngayon dito. Is game changer talaga to sa akin mga ka-agri. Hindi ko pa talaga na push yung sarili ko na mag-massive produce ng ating tanim pechay dahil sa kakulangan ng tubig dito sa ating dinevelop na farm. So ngayon is may plano kami ng boss ko na isi-separate na lang natin yung tanim talong, tanim pechay dito. Siguro dito sa bukid is yung tanim talong, tanim sili na lang siguro yung mga annual craft. So ang sa pechay is nasa pinagplaplanuhan, ginawa pa namin ng planning kung paano kami makakaproduce ng 1,000 kg per week ng pechay na mapoproduce namin dito. So, yun yung kinakailangan namin na solusyonan sa ngayon. And then, ito na ngayon, yung pechay natin mga ka-agri, mga ka-farmers, na napakaganda yung resulta. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan tayo ng kaalaman sa pagtatanim, sa ating mga fashion, sa pagtatanim at pag-aalaga, lalong-lalo na sa agriculture sector mga ka-agri, mga farmers. So, hanggang dito na lang tayo mga ka-agri, mga farmers. Maraming salamat sa ating solid supporters ng ating channel, JTV Agrikultura. Please do follow, please do subscribe sa ating channel para lagi kayong updated kung mayroon tayong mga bagong upload sa ating social media pages, YouTube, TikTok at sa ating Facebook page, JTV Agrikultura. Hanggang dito lang tayo. Happy farming mga ka-agri.